Mayroon bang ano bro, yung New Testament din yan sa ano? Si Hindi lang sa Old? si Onesiporos, pinagdasal niya Apostol Pablo. Yan. Si Onesiporos, pinagdasal niya Apostol Pablo. Anong talata ngayon ba? Kasi sa dami ko hindi ko na matandaan yung mga talata eh. Kahabagan nawa ng Panginoon ng sambahayan ni Onesiforo sapagkat sa maraming pagkakataon ay pinasigla niya ako at hindi niya ako ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Kahabagan nawa siya ng Panginoon sa araw na yon. Alam mo naman kung paano niya ako pinaglingkuran sa Efeso. Oh, si Onesiporos, isa sa mga obispo sa Corinto ay pinagdasal niya Apostol Pablo. Yan. At Bojando, pakibasa nga sa 1 John 5:16 and 17, Bojando. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na yon sa Diyos na magbibigay sa taong yon ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang humahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin niyo ang sino mang gumagawa nito. So, ayon sa talatang yan, sister, no? Ipanalangin daw yung mga taong namatay na ang kanilang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayan. Ibig sabihin hindi mapapa-impyerno o hindi mortal sin. Para mabigyan sila ng buhay, no? At anuhain mo yung salitang mabigyan sila ng buhay, sister, kasi may mga komentarista diyan na yung pagkasabing bibigyan sila ng buhay, hindi yung mga buhay na tao. Kasi bibigyan mo buhay ng buhay, yung buhay pa. Tama, sister? Yes bro, thank you bro. Pwedeng last bro about sa kumpisal bro, sa kumpisal. Sige, sige. Paliwanag ko lang ng konti para hindi maputol yung sagot ko. No? Ayon sa mga komentarista doon sa talatang yon, possibly nang tinutukoy ni sa Apostol Juan doon, mga taong patay. Kasi nga bigyan ng buhay. Kasi hindi mo naman pwedeng bigyan ng buhay ang buhay pa. Maliban na lang kung buhay siya sa physical, patay siya sa spiritual. Pero malinaw, yan, mapatungkol talaga yan sa mga taong namatay na mayroong kasalanan na hindi humahantong sa impyernong kamatayan. Kaya yun ang ibig sabihin ng mga komentarista na yan ay pumapatungkol sa mga taong namatay na. Okay, Dominic De Fiesta, good evening. Yes, Brother Jando, good evening. Yes, hello. First time ko pong maki-join sa mga ganitong organisasyon. Ngayon, dahil umiikot sa isipan ko kasi na talagang maraming katanungan regarding sa nabanggit sa akin ng katrabaho ko, kaibigan ko, ng tropa ko, na which is saksi ni Jehovah siya. Ngayon, may nabanggit kasi siya na ganito dahil nga hindi ako aral sa mga ganito, sa mga Biblia. So nakikinig din naman ako sa kanya, hindi ko naman siya binabastos, ganito kasi open naman ako sa mga ganyan eh. So ngayon, ang gusto ko lang ipaliwanag dahil nga nakita ko tong mga ganitong mga organisasyon na meron din palang mga ganito na nagpapatunay na ganito, na mayroong Catholic faith defender. So gusto ko lang malinawan, Brother Jando, regarding sa sinabi sa akin ng kaibigan ko na katrabaho ko din, na saksi ni Jehovah, na si Hesus Kristo daw ay hindi naman daw talagang ipinako sa isang krus, kundi parang nakabitin sa isang poste. Totoo ba kaya yun? Gusto ko lang bigyan ng linaw din. Okay. Kasi umiikot sa utak ko kasi. Hindi ako makahanap ng hindi ako maka-research ng mga patibay ba, patunay.
Okay, so So Brother yun Jun, lang bang po, Brother Janto. sige, Brother Jun Ray, pakisagot. Is, pakibasa nga nung 1919 ng Lucas, Bro Jando. Sinabi niya sa alipin, mahala ka sa 5 lungsod. Ah, ibaba mo pa yan ng konti, Bro Jando, sa mga 19, ano bang talata yun? Umpisahan mo sa 12, bro. Oo. Kaya sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malaking lupain upang siya'y gawing hari. At pagkatapos nito siya ay babalik. Ito ba? Nasa ano yun eh, basta sa Luke 19 yan, nakalimutan ko lang yung verse, na sinabi doon, ipinako ang ating Panginoong Kristo. 19, Ito na siguro, brother, ang 1:20-25. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako, wait lang nga, mukhang malakas ang hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. Nung may dumalo sa amin, bro, na saksi ni Jehovah, tinanong ko to eh. Alam mo nung nangyari, nagbangayan ng mag-ama. Yung anak, tinanong ang kanyang tatay. Yung tatay nahirapang sumagot. Pareho sila mga saksi ni Jehovah. Ang sabi ng kanyang tatay, natural, mga pako kasi kasama yung paa. Ay, mali. Mga kamay lang yung sinasabi dyan, oh. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. So At yung saka, Bro mga Jando, kamay, Diyan pala sinutatan ng mga pako. Hindi isang pako yun, 2 pako yun. sa John pala, Bro Jando, John 19:18 pala. John 19:18. Sa English, basahin mo, bro. English, anong version sa English? Kahit KJV. KJV. Okay. 19:18. 19:18. Where they crucified him and 2 other with him on other side, one and Jesus in the midst. Ito ba? Yan. Tanong kapatid, sabi nila, pinusti daw. Anong sinabi dyan, kapatid? Crucified, postified. Brother. Wait lang ha. Ang dami na Hindi mali. ito eh. Ang dami ng mga nagsibukasan ng microphone eh. Wait lang. I-priority mo yung caller, Bro Jando. Yun nga. Ang color lang ko. Sige, Dominic de Fiesta. Bro, Yes, Brother. Siguro, priority bro, no, ang Islam kasi kailangan ng Islam ang magtanong. ay, Pwede- wag mo Ay, nang teka, yan, wag mo teka. yan pa anuin ng Bro Jando. Hoy. Bawal na ang Islam dito eh. Ano naman kayo, bro? Maghintay ka sa sa turn mo bago ka kasi ang nagtatanong ngayon si Dominic de Fiesta. Sige, Dominic de Fiesta, pakiano muna 'yon, Brother Dominic. So, di ba bro, sabi nung Jehovah Witnesses, ipinuste ang Panginoong Kristo. Gamit ang John 19:18 sa KJV version. Ang sabi, where they crucified him. Ayon sa talata, ano ang sinabi bro? Crucified kasi Jehovah's Witnesses, naniniwala naman sa Bible yun eh. Ayon sa talata, ano ang ginawa kay Panginoong Kristo? Crucified, postified. Yung kung nilagay nyo dyan sa screen, crucified. Yung wala ng tropa ko, sabi, inano daw, tinari yata sa poste. Kaya nga, hanapan mo siya ngayon na sinabi sa Biblia na pinusti ang Panginoong Kristo, hindi crucify. At saka, Kasi sa Bible, ang sinabi sa Bible, Christ was crucified, no? They were crucified him. Crucified. Pag sinabi crucified, hindi yan postified kasi cross nga eh. Ano ba yung cross? 'Di ba? Isang vertical at horizontal cross. Crucified. So ipinako siya sa cross, hindi sinabing pinustified siya. At saka yung highway at crossing magkaiba 'yun. Ayun, Brother Dominic, ito yung ko natin ha. Sabi doon kasi mga pako sa mga kamay, mga butas ng mga pako sa mga kamay. Siya tanungin mo niyan.
ilang pako ang ginamit sa kamay ayon sa turo ng saksi ni Jehovah? Sa kanila kasi nakapako ganyan. Naka-X yung yung kamay tapos isang pako lang ang nilagay sa kamay. Isang pako lang. Pero ang sabi sa 1:20-25, mga pako. Pag sinabing mga pako, more than one. Kaya siya, basahin mo sa kanya yung 1:20-25, tapos tanungin mo siya kung tama ang aral ninyo, bakit mga pako? Wag mo isali yung paa, kamay lang to. Mga kamay, wag mo isali yung paa rito. Ha? Mga kamay lang. Sige, yun. Yun na lang, brother Dominic. Okay na ba yun?